Ayaw man sa atin ng iba, tanggap naman tayo ni Jesus. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at maisabuhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 4, verses 24 to 30, and I read it for you. And he said, "Truly I tell you, no prophet is accepted in the prophet's hometown. But the truth is, there were many widows in Israel in the time of Elijah, when the heaven was shut up for 3 days and 6 months, and there was a severe famine over all the land. Yet Elijah was sent to none of them except to a widow at Zarephath in Sidon. There were also many lepers in Israel in the time of the prophet Elisha, and none of them was cleansed except Naaman the Syrian." When they heard this, all in the synagogue were filled with rage. They got up, drove him out of the town, and led him to the brow of the hill on which their town was built, so that they might hurl him off the cliff. But he passed through the midst of them and went on his way. Maaring isa sa mga malungkot na ating maramdaman at sapitin ay ang itatwa tayo, i-reject tayo ng ibang tao, higit lalo ng mga taong malapit sa ating puso. Naranasan nyo na po bang ma-reject? Hindi ho ba napapaisip tayo, ano ba ang ginawa nating mali? Saan ba tayo nagkamali? May nasabi ba tayo? May nagawa ba tayong ayaw nila? Ito po ay karanasan din ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi siya tanggap kung saan siya nagmula. Ang iba'y nag-question pa. Hindi ho ba siya ay anak lamang ng karpintero? Hindi ho ba siya ay anak lamang ni Maria? May mga tao na hindi tayo tanggap dahil na lamang sa iba't ibang mga rason. Maaring nakikita nilang ikaw ay nakakalamang, naiinggit sila, o kaya naman ayaw nilang magpatalo, o di kaya naman ayaw na lamang nila ng gulo, kaya itataboy ka nila. Iba't ibang rason kung bakit tayo nire-reject ng ibang tao. Ito'y karanasan din ng Panginoon. Sa mga panahon na tayo po'y kinaaayawan ng ibang tao, huwag po tayong malungkot. Huwag po tayong magmukmok o huwag tayong iiyak. Sapagkat sa panahon na walang tumatanggap sa atin, nariyan ang Panginoon na nakahandang dumamay sa atin. Isang Panginoon na naglalayong laging makasama tayo sa hirap man o sa ginhawa. Ngunit isa rin pong hamon sa atin na sa tuwing tayo po ay hindi tanggap, tingnan din po natin ang ating sarili. Baka naman talaga may mga bagay na nasabi at nagawa tayo na kailangan nating pagsisihan, na kailangan nating bigyan ng solusyon, bigyan ng panahon, tingnan ang sarili, kausapin ang mga tao. Maaring ito'y maging daluyan din ng grasya na kung saan makikita nating tayo ay kailangang magpakumbaba, tanggapin ang ating pagkakamali at magbagong buhay. Lumakad ng sama-sama. Iba't ibang rason, depende sa konteksto, pero isa ang katotohanan. Nariyan si Jesus para damayan tayo. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, sa mga panahon na walang tumatanggap sa amin, maraming salamat po sapagkat ipinapadama niyo sa amin na kami ay mahal mo, na kami ay tanggap mo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click nyo lamang po ang link na nasa description ng video ito, o kaya naman po i-just search Father Fiel Pareha. God bless you po.